Sa inyong lahat 'no. So, Lunes ngayon, try natin mag-market review 'no, para check lang natin kung ano yung current na mga trending ngayon, trending market 'no. Tapos tingnan natin kung ano yung puwedeng gawin 'no. So, just for fun, lagyan ulit natin ng oras 'no, kung gaano katagal yung typical na market analysis na ginagawa ko 'no. Pero sige, tingnan natin. Ilabas muna natin yung ano, Excel. Sige, start natin guys, Okey. So, eto yung Excel na ginagamit natin. Nakaka-tense naman 'tong oras na 'to. Asan yung Telegram? Telegram, labas natin yung Telegram natin. Okey. So, yung pinaka-latest natin na signals, eto. So, lagay lang natin dito siguro sa gilid, oras sa taas. Tapos liitan ko lang 'to, 'yan. Sige, so ang scoring natin sa AUD, -2, sa CAD, +4, sa Euro, +5, GBP, -2, JPY, -2, NZD, -1, and then USD, -3. So ulitin lang natin, AUD, -2, CAD, +4, Euro, +5, GBP, -2, JPY, -2, NZD, -1, USD, -3. Okay, so next step, tanggalin natin yung mga invalid dito. And then yung gaps. So yung gaps, nadala na lang dahil sa pag-filter natin sa invalid. Okay, so ang first signal natin ay UD CAD. Okay, so sell tayo dahil malakas si CAD, no? Si AUD neutral lang. Si CAD yung nagdadala dito sa AUD CAD. So sell tayo. Sige. Either punta tayo sa AUD or sa CAD. So AUD CAD, refresh lang natin yung indicators. So gusto natin mag-sell dito. Okay. So test natin yung pinaka-immediate na wag lines, no? Pero kung naalala nyo sa lesson 3 diniscuss natin doon na actually lesson 1 tsaka lesson 3 kinover ko yun yung minsan hindi natin kailangan maghintay sa wag lines kung nag-aabang tayo ng pullback, no? Gusto natin mag-sell dito, pero minsan hindi na yun nga yung sinasabi ko, pagka nag-create na siya ng mga structure, minsan hindi na natin kailangan mag-full block play doon, no? So may mga factors lang na kailangan i-consider. Halimbawa, dito gusto natin mag-sell, pero makikita natin nag-create na siya dito ng immediate na resistance, no? So ngayon, malamang hindi ito worth the risk, hindi worth the risk. So paano 'yan magiging worth the risk, 'di ba? So ang rules natin, hindi tayo nagte-trade ng less than 50 pips. So pwede natin 'to i-test dito, okay? Tapos ganyan yung setup. Ayan yung ideal na setup diyan, okey? So, hindi mo na siya kailangan hintayin na bumalik pa doon. Tapos mag-full back play ka dito. Kasi mas malaki yung tyansa na maiiwan ka diyan, eh. Pero puwede naman 'to kung yung first setup natin dito na-SL tayo, na stop loss tayo, puwede 'yan. Kasi na-establish na rin naman na yung bias, eh. Ang goal na lang natin ngayon, naghihintay na lang tayo ng discounted na entries, okey? So, ito yung pinaka-discounted entries, in-extend lang natin yung TP para worth the risk yung setup. So, 121. Sarado na lang natin, 120 pips. Okay. Yan. So, minsan pagka yung structure nasa likod, mas priority ko yung nasa unahan, 'no? So, kung nasa unahan yung structure. Kung nasa likod yung structure, dun ako magwa-wag lines base. Okay. Mamaya baka may makakita tayong example. So, dito sa case na 'to, mas preferred ko na i-test ko na yung market dito, ta's extend ko na lang yung TP. 'No, pagka na-stop loss ako dito, let's say tinamaan yung SL ko diyan, saka na lang ako magre-re-entry dito, 'no. Second entry ko na 'yan, stop loss ko dito sa taas. Gets niyo guys?
So, lagay natin doon sa Excel, 120 pips. So, less than 200. Anong rules natin? Divide 3. Next, CAD JPY, buy. So, punta tayo sa CAD. So, refresh lang natin yung indicators. So, dito, gusto natin bumili. So, nakikita nyo, wala naman ditong mga previous na structure na ginawa. So, wag line space ako dito. No choose ako dito, kundi wag line space. Okay. So, kung gusto natin bumili, hindi naman tayo bibili dyan sa dulo. Di ba? Ganyan yung setup natin dyan. So, sabihin natin 145. Okay. So, kung ma-SL ako dito, let's say bumaba yung market, tinamaan yung SL ko. Dito na lang ako magre-re-entry. Sa next wag line na ako. Okay. So, 145. So, same. 1:3. Next is Euro AUD buy. Okay. So, dito, makikita nyo, nangyari na yung bounce. Okay. So, target natin dito, 130 pips, no? So, 130 pips. So, pwede tayo dito mag-wag lines. Entry, 130 pips, no? Pero sa lesson 3 tsaka lesson 1, tinuro ko din na pwede tayong maghabol, no? Pwede tayong maghabol. Basta ang requirement lang kung maghahabol tayo, nangyari na yung bounce. In this case, merong rally, nangyari na yung bounce, which is yan yung kailangan natin para sa paghabol. Pangalawa, kailangan worth the risk pa rin. Kung baga, kung ito yung hahabulin natin, ito yung range. Kung hahabulin natin siya sa gitna, kung dito natin siya papasukin sa gitna, wala na. Halos 1:1 na lang yung RR natin. Di ba? So, ang ideal na habol dyan is divide 4. Okay, yun yung ideal na habol. Okay, pag pumasok siya sa range ng divide 4, yun yung ideal. Makakakuha pa tayo dito ng at least 1:2x. Okay? Okay. So, kung simple rules, pwede ng wag lines to wag lines. 130. So, 1:3 pa rin. Dahil less than 200. Euro GBP, buy. So, refresh lang natin yung indicators. Okay. So, dito, meron tayong wag lines dito. 47, 57. Pwede natin isagad. 63. So, dito, dahil less than 100 siya, divide 2 lang tayo dito. So, pagka nadali ang SL ko dito, let's say, nag-pull back play ako dito. Tapos, lumusot yung market, tinamaan yung stop loss ko. Okay? Re-entry na lang ulit ako dito sa next wag line. Basta, meron pa ring bias. Okay? Napakadali ng rules. Sige, next. So, Euro JPY, buy pa rin. So, makikita natin dito sa signals, yung nagdadala dito, yung Euro. Yan o, strong versus neutral lahat. So, yung Euro yung nagda-drive ng market dito. Hindi yung AUD, hindi yung GBP, lahat yan neutral lang. Okay? So, kung halimbawa nagpo-funda analysis kayo, alam nyo kung alin yung babantayan niya data. Yan, Euro. Okay? Next. So, Euro JPY. $139, $154. Okay? 154. So, dito, ayan. Meron tayong wag lines dito. Ito. Wag lines. Okay? Pero, makikita natin, meron siyang initial na structure. Di ba? So, makakuha ka dyan ng more than 50 pips. Pwede ka nang mag-test ng market dyan. Di ba? Pwede mo na i-test siya dyan. 76. Okay? Sarado. 80. Tapos pagka na-stop loss ka dito,
re-entry ka na lang dito sa wag lines. Diba? So, try natin yan. 180. 80. 1:2. So, ilan na yung oras natin? So, 9 minutes. Bilis ah. Okay, sige. Next is Euro NCD. Buy pa rin. So, refresh lang ulit natin yung indicators. So, gusto natin bumili. So, meron tayong wag lines dito. Ang tanong is worth the risk ba? More than 50 pips ba? Kasi kung hindi, aatras tayo. Pwede na. 80. No. Tapos pagka na SL tayo dito, re-entry na lang ulit tayo dito. Okay? So, pwede na yan. Kukopyahin ko na lang to. Okay, next is Euro USD. Buy. Euro USD. Buy. So, ito yung wag lines to wag lines natin. Tama? 125, sagad natin, 143. Tapos, nangyari na yung bounce. Ibig sabihin, pwede ka maghabol. So, divide mo lang sa 4. Yun yung makukuhanan mo pa rin ng worth the risk na RR. Okay? Yan. Tapos, kung nag-structure base kayo, pwede na to. Yan. Pwede ka na dyan kumuha ng entry. Kung dito mo siya habulin, 93, okay pa rin. Kasi nangyari na yung bounce eh. Diba? Sige, try natin yan. 93. So, 1:2. Next is GBP CAD. Sell. So, dito, GBP CAD, NZD CAD, USD CAD. Ang nagdadrive naman sa kanya yung CAD. Hindi yung GBP, hindi yung NZD, hindi yung USD. CAD. Malakas si CAD. Okay, so GBP CAD, sell. Punta na lang tayo sa CAD. Okay, so default, refresh. So gusto natin mag-sell, kaso nasa dulo yung market. Ayan. Meron naman siyang create na immediate na resistance. Dito, ang tanong, makakuha ba tayo ng worth the risk na RR? Pwede, 55 pips. Okay? Tapos pagka ma-SL tayo dito, re-entry na lang ulit sa taas. Basta, meron pa rin bias. So kung 1:2, kung ma-SL tayo dyan, re-entry na lang ulit tayo dito. Sasagad natin hanggang logical TP. Okay? So, 56, 55. 55. Divide 2. Next, NZD CAD. Okay. Okay, so gusto natin mag-sell. Immediate wag lines, 87 pips. Okay. Immediate structure. Okay. Alanganin, 33. Pwede tayo mag-immediate structure katulad ng unang example ko kanina. Basta extend natin yung TP. Okay. Hanggang dito. Tapos pagka ma-SL na lang tayo dito, saka na lang tayo papasok dito. Okay? Yan. Kasi meron na rin tayong bias. Hindi mo kailangan maging conservative na, boss, conservative ako, doon ako sa pinakamalayong wag lines mag-pull back play. Hindi na. Establish na yung wag lines eh. Gets nyo guys? Kumbaga ito na yung rally. Diba? Establish na yung rally. Establish na yung bias. Establish na yung rally. Diba? So, naghihintay na lang tayo ng good entries as long as worth the risk yung RR. Ayan, no? Diba? Kasi kung magiging conservative ka, okay, ito guys, pakinggan nyo mabuti. Kung magiging conservative ka, gusto ko boss, dito na lang papasok sa taas. Dito. Dito na lang papasok sa taas. Para mas pinakamalaking RR. Pinakamalaking RR. Okay, common sense isipin mo. Kaya ka nandito sa market na to. Kaya ka nandito sa market na to dahil sa rally na to.
Ngayon, ang gusto mo mangyari, bumalik yung market sa taas, edi parang binura niya yung rally. Parang binura niya yung rally kaya ka nga nandiyan diyan kaya ka nga may scoring dahil sa rally na 'yan. Ngayon ang gusto mong mangyari, mag-pull back yung market 100%, burada yung rally na pinanghawakan mo. Common sense, 'di ba? Nage-gets mo yung point ko? Ay naku, anyway, sige next. Ay naku, LCD CAD. So, ano nga yung gusto nating plan dito? Sige, test natin yung structure, extend natin yung TV. So, 136. Pagka maulats tayo dito SL, saka natin i-test to. Okay? 136. So, less than 200. Kopyahin ko na lang yun. Divide 3. Then, USD CAD sell. USD CAD sell. Default. Okay. So, gusto natin mag-sell dito. Ayan. Okay. So, yung susunod na wag line, sobrang layo. Okay. Pero, kung gagamitan na natin 'to ng mga advanced discussion sa G1, no? Katulad ng ATR analysis, ADV analysis, tapos yung mga ah, advanced discussion natin sa G1, no? Makikita natin kung alin wag lines yung ideal pasukan dito, no? Kung worth it ba siya isaga dito or dito na lang tayo magpe-play, depende sa current bias natin tsaka yung paparating na bias next week, no? So, eto for simple analysis, dito na lang tayo. 84, 85, sarado. Okay. Yan na lang. 85, so less than 100, 1:2. So, ayan na. Meron na tayong trading plan. Ilang minutes? So, 16 minutes. Okay? 16 minutes. Tapos na yung trading plan natin. Di ba? So, sobrang bilis lang. Di ba? So, ganun ka systematic yung WAG system. Napakadali. Straightforward. Isipin nyo, ang bilis lang, 16 minutes. Di ba? Tapos na. Nag-e-explain pa ako nun, di ba? Paano kung wala akong mga patalastas. Baka less than 10 minutes lang yan. Di ba? Kung wala akong mga pa-explain pa, less than 10 minutes, tapos na yan. Di ba? Sobrang bilis lang. Boss, ilan kaya yung pwedeng manalo dyan? Wala na tayong problema doon. Nausapan natin, pabilisan. Hindi ko naman sinabing tama lahat yan. Sinabi ko lang mabilis eh. Aray ko. Nga pala, meron tayong bagong merch. Oh, kita niyo ba? Ay, nako. Tapos na yung analysis. Kung pabilisan lang, mabilis tayo, pero hindi natin sigurado kung lahat panalo yan. Ay, nako. So, napaka lang, basic principle lang ng G1 yung ginawa natin. Wala na tayong mga advanced analysis na ginawa, ano? Wala tayong mastery na ginawa, mastery na analysis, no? Siyempre hindi naman natin ipo-public 'yun. So, straightforward lang, basic G1, 'yan. G1 intra hindi rin tayo tumingin. So, kung basic lang na G1, ayan, 16 minutes tapos na yung analysis. So, sobrang ganda nito. Eto, kung OFW ka, busy ka sa trabaho mo, siyempre na-experience ko 'yan. Kung OFW ka, seaman ka, na meron kang internet sa barko, negosyante ka, busy ka, sobrang bagay sa'yo yung WAG system. Okay? Kasi nung dinesign ko yung WAG system, nagtatrabaho pa ako. Okay? Sobrang busy. Kumbaga, stop ko na 'to. Nadi-distract ako sa oras. So, bagay yung WAG system sa mga tao na busy, na merong ibang ginagawa like trabaho, negosyo, sobrang bagay sa inyo 'to. Actually, sinasabi ko lagi, nung dinesign ko yung WAG system, hindi ko siya na-foreseen na gagawin ko siyang course or i-o-offer ko siya sa inyo, sa totoo lang. Dinesign ko siya
for only one purpose, no. Dinesign ko siya para lang sa akin, no. Para lang masolusyonan yung sarili kong pangangailangan. Sabi ko, hindi puwede 'to na nagtatrabaho ako tapos inaabot pa ako ng 2 oras sa market analysis. 'Di ba? So, ginawan ko siya ng paraan na maging systematic, may mga tools tayo para mas mapabilis ang paghahanap ng bias. Kumbaga dahil dito sa system natin, isa rin 'to sa nakakatulong na na hindi tayo nafo-FOMO, 'no? So, majority ng traders nafo-FOMO sila. Okey, ang akala nila eto, another juicy 'to, 'no? Ang akala nila nafo-FOMO sila dahil sa psychology na meron sila. Okey, more on psychology daw. Pero sa totoo lang, ang nakikita ko dun na major rason is kulang ka lang ng maayos na sistema talaga. Wala lang systematic na rules. Lack of system lang yon. Kumbaga, katulad nito meron tayong system, sunod-sunod, madali na lang maghanap ng bias kasi kung wala kang system, ang gagawin mo babalasahin mo yung 28 pairs. Isipin mo 28 forex pairs. Tapos magta-top down analysis ka. Sabihin natin, monthly, weekly, daily, H4, H1. 'Di ba? Sabihin mo na lang 5 time frames. So ilan yung titingnan mo na chart? So 140 charts. So yan eto yung nagko-contribute kung bakit ka nafo-FOMO. Kasi ang hirap maghanap ng opportunities, nakaka-frustrate. The moment na meron kang makita na setup kahit hindi pa siya fully ready, isipin mo, sige na lang, puwede na, baka maiwan pa. Baka hindi ko na 'to mabalikan. Baka pagbalik ko dito, nag-arangkada na siya, 'di ba? So, more on lack of system ang nakikita ko dun. Siguro somehow merong percent na psychology, kasi connected naman talaga yung psychology diyan, eh, 'di ba? Lahat naman tayo gumagamit ng utak, pero yun ang nakikita ko major, lack of rules lang, lack of system kaya ka nafo-FOMO. So, sobrang yun nga yung sinasabi ko, sobrang advantage nito especially sa mga taong busy, seaman, OFW, negosyante, kasi hindi niya kakainin yung oras mo. Kasi gano'n ko siya dinesign. Gano'n ko siya dinesign. Hmm, dinesign ko siya para sa akin. Ayoko na nag-i-spend ako ng napakaraming oras sa chart. Okey, so mabilis lang. Pagka na-setup ko na 'yan, lagyan ko na 'yan ng pending orders, buy limit, sell limit, lagyan ko na ng TP, lagyan ko na ng SL. So throughout the day, more on monitoring na lang, silip-silip na lang, 'di ba? Sobrang ano, actually, hindi naman sa nagmamayabang talaga. Hindi sa pagmamayabang naman talaga, hindi, joke lang. Parang, ah, siguro isa ako, hindi ko puwedeng sabihin na ako lang, 'no, kasi masyado talagang mayabang 'yun. Siguro isa ako sa mga social or trading influencer na hindi nagbago yung tinuturo na system. Kumbaga since 2015, kung ano yung tinuturo ko ngayon, 2025, 'yan pa rin 'yun. Follow the trend using WAG scoring, 'yan pa rin 'yun, hindi nagbago. Unlike sa iba, 'no, every year or every month pagka meron silang napanood na bago sa YouTube, bagong tinuturo na naman. Aray ko, aray ko. Ay naku. So 'yun lang siguro guys, 'no. Try natin, 'no, kung sipagin ako ulit this week, i-follow up natin 'tong analysis tapos try natin mag-adapt sa bagong bias kung mayroong mga bagong bias. Which is 'yun naman talaga yung pinaka-concept ng trading. Hindi naman 'to absolute, yang nilatag natin ngayon, hindi yan absolute. Puwedeng anytime puwedeng magbago yung market. So ang kailangan natin gawin, mag-adapt, adaptability, okey? Huwag niyong stressin yung sarili niyo kung halimbawa yung isang trade diyan nag-reverse yung bias, gano'n talaga, nagre-reverse talaga yung bias. Adapt ka na lang, kaya nga kailangan natin daanin through statistics yung trading. Hindi mo kailangan daanin sa laki ng lot size. Kasi kung malaki na yung lot size mo, papaano ka babawi ngayon? Through statistics, 'di ba? Kasi in the long run, lalabas at lalabas yung statistics diyan, okey?
Yun lang guys. Hopefully, no, meron kayong napulot na mga nuggets doon sa mga binitawan kong ano, litanya, no. Yun lang guys. Maraming salamat. God bless and hopefully this week lahat tayo manalo. Bye. God bless.